So gagawin na natin yung Q&A ngayon. Ako yung tao nila liit, yung mga nagtatanong dyan. At marami tayong naging tanong dito sa ating Facebook post dati. Maraming nagtanong tungkol kay Ponpon Alarcon D. Ampon. Okay, sa ating first question. Sabi ni ACM Espolong, may boses na ba si Ponpon katulad kila Liit? Sa ngayon, wala pa siyang boses. Di pa natin alam kung ano yung feel ng karakter niya. Pero sa ngayon, nasisense ko na masungit siya. At hindi ko alam kung anong klaseng boses yung babagay sa kanya. Kasi di ba kay Liit yung boses niya? Pwede pa utang. Tapos si Alien yung matinis na boses. It's me again, Ambassador Alien. Si James Reid, wala pa sa ngayon. Tapos itong si Chichi yung boses Lola. Tsaka tanggapin mo na kasi na mas magaling ako sa'yo. So sa ngayon, wala pang boses si Ponpon Alarcon D. Ampon. Sabi ni Salazar D. Lance, game, question, medyo bihira daw, ba't nakakita ako or nakaalaga ka ng posang orange na girl? I think one time lang ako nakita ng posang orange na girl pag may butiki. Pag makita ko siya mag-visit dito sa amin, picturean ko and send ko, baka mabet ni Ponpon Alarcon D. Ampon. Meron nga may babaeng pusa. Pakita ko sa inyo. Teka lang. Nasaan yun? Wait lang dito lang kayo. Kukunin ko yung babae namin. Actually, hindi siya orange. Mix siya. Yung isa kasi natutulog eh. Ito, orange na ba to? Considered as orange na ba to si Alien? Orange yan. Tapos meron kami isa si James Reid. Si James Reid kamukhang kamukha niya si Ponpon sa pagka-orange. Pero may hint pa rin siya ng white. Tapos siya yung pinost ko kanina, yung nasa bahay. Akala nyo si Ponpon yun. Rare nga yung orange na pusa na babae. Pero hindi siya kasing rare nung kaliko na lalaki. Yun yung parang pinakamahirap mahanap daw eh. Sabi ni Doc Gab, parang 3 pa lang ata yung nahanap niyang ganun sa yung mga community kapon ganyan. Sobrang rare daw, pero hindi kasing rare nitong mga pusang babae na orange. Meron kami 2. Si Ponpon pure orange yun, kaya pure chaos. Zarjani Behar, kaano-ano po ni Ponpon si Mr. Gestoni Alarcon. Alam nyo, hindi ko alam, pero meron akong kwento dati. Nung nakatira pa kami sa Philinvest dito sa may Marcos Highway, doon sa may Lower Antipolo. Si Gestoni, di ko alam kung taga doon siya. Meron siyang bahay ata doon. Tapos yung yaya nung kaibigan ko, nung kababata ako, crush na crush niya yung si Gestoni Alarcon. Tapos nagpa-picture siya doon sa kay Gestoni bago siya umalis. Tapos ang suot niya nun, long sleeve na naka 3/4. Tapos bukas yung dibdib niya. Tapos meron siyang mga gold na necklace. Tapos yung buhok niya yung mulit na kulot. Tapos meron siyang aviator na salamin. Tapos yung pantalon niya maong na yung belt, yung nakalabas, parang cowboy. Ganun yung get-up ni Gestoni noong 90s. Pero hindi ko alam kung anong kinalaman nito ni Gestoni Alarcon at ni Ponpon Alarcon. Siguro masasagot yan sa mga future content kapag nag-reply na si Mr. Gestoni Alarcon kung magkaano ba talaga sila. John Michael Ohayas, sino kasama ni Boss Ponpon pag gumala si tao? Ang kasama ni Ponpon ay wala. Pagka weekday ng umaga, wala siyang kasama doon. Pero hindi ko siya iniiwan ng matagal kasi maubusan siya ng pagkain. Pangalawa, yung liter niya mapupuno. So hindi ako nawawala ng overnight na walang kasama si Ponpon. Ang ginagawa ko, naghahanap ako ng ibang tao na magbabantay sa kanya. Angel Angeles Acleta, bakit po Ponpon D. Alarcon binigay mong name sa kanya? Curious lang po. Kasi alam niyo yung kanta na yung kanta ng parokya ni Edgar na Alumni Homecoming. Meron dong intro na sabi ata ni Dindin, yung drummer nila, sabi niya, I'm Tonton Alarcon on drums. Ako si Tomtom Alarcon on drums. Feeling ko sila Dindin naisip din nila na yun eh. Si Gestoni Alarcon yun eh, yung Tonton Alarcon on drums. Yung D. Ampon, nanggaling naman yun sa The Ampon yun eh. Hindi ko alam paano naging D. Ampon eh, pinapahaba ako na lang. Chiki Chavez, hindi po ba nakakatakas ang apartment yung posang orange at hari na ngayon ng Aring King King? Kailan po live nyo ng hari? Hindi siya nakakatakas kasi hindi niya gusto na lumabas din. Pagka dumarating kami, sinasalubong niya kami palabas. Pero pag nakita niyang may tao dun sa hallway, natatakot na siya. So papasok ulit siya pabalik. Lahat ng pusang pinalaki ko doon sa unit na yun, yung apartment namin sa Manila. Ganun yung naging ugali. Ayaw nila ng ibang tao. Pero naku-curious sila sa
labas. Siguro maliban na lang kay Chichi, kasi itong si Chichi, mahilig siya sa ibang tao. Parang siya yung welcoming committee pagka may bago kaming bisita. Siya yung mahilig pumiar. Hearty Ice Austria. Pag po ba nagutom siya, marunong din po ba siyang ulit. Pag po ba nagutom siya, marunong din po ba siyang manglambing? Ganon po kasi yung pusa ko, malambing lang pag lasing, gutom. Si Ponpon, pagka kinalog mo na yung pagkain niya, yung kainan niya, alam niya nakakain na. Tapos lalo na pag meron yung mga treats na yung naririnig niya yung kaluskos ng plastic. Alam niyo yung chichirya, yung pag nilukot-lukot niyo. Yun, pag narinig niya yung ganon, alam niya na para sa kanya yun, mag-ano na yan, magmamyaw yan, nakatingala siya, meow meow. Tapos hindi niya kakagatin, hindi niya gagawin yun, basta ang mode niya is manghingi ng pagkain, magmamyaw meow na lang siya. Gagawa natin ng content yan kung paano manghingi ng pagkain ng isang Ponpon Alarcon di Ampon. Ang daming tanong ni Hearty Ice Hearty Ice Austria na naman. Magkakaroon kaya ng chance magka-meet si Ponpon at Nala ni Monica Isabel Kulot. Pareho po sila ampon at spoiled. Tignan natin kung magre-reply sila sa mga content na ginagawa natin. Pero usually, yung mga ganyang collab, nangyayari yan kapag merong isang third party na nag-i-initiate na, uy, gamitin nyo tong venue namin. Gawa tayo ng collab, kain tayo, magkwentuhan, ganyan. Kasi yung last time namin, kasama namin sila Meow Mili, sila Toboki and Friends. So yun, baka magkano to pag merong nag-sponsor na ganyan. Uy, papuntayin natin sila Saming tsaka si Nala. Tapos, ayun, meet and greet. Cha Torneo Valiente. May plano po ba kayong ipakapon si Ponpon Alarcon di Ampon? Meron, pero hindi pa sa ngayon kasi nasa 4 months pa lang siya. Ang bali-balita ko, ewan ko kung totoo, ikwento nyo na lang sa akin sa comments ng live na to kung hoax ba yun or myth lang yun. Sabi nila, ayon dun sa kaibigan ko, ang sabi daw nung bet sa kanya, kapag yung kuting pinakapon mo ng masyadong maaga, lumalaki lang daw yung katawan pero yung ulo niya hindi sumasabay dun sa laki ng katawan. Tama ba? Hindi siya proportion. Sa lalaki daw, hindi ko alam kung totoo yun. Ewan ko, baka after 1 year, try natin ipakapon to si Ponpon Alarcon di Ampon. Or kung hindi, kung masyado na siyang malikot dahil sa kanyang itlog, papakapon natin siya ng mas maaga. Diba? Carmi Poblete, ano pong amoy ng hininga ni Ponpon? Hininga ni Ponpon ng amoy? Sa ngayon wala pang amoy Hindi siya kagaya nito nila Chichi, nila Alien, James Reid at Leet na yung hininga nila amoy basura, amoy bulok na itlog. Walang amoy, wala pang amoy yung bibig niya. Baka hindi pa nagde-develop yung something na nagpapa-amoy. Yung mga nanonood nga dyan, i-comment nyo nga, ano ba yung dahilan? Bakit parang bulok na itlog yung amoy ng hininga ng pusa? Ayun, hindi. Wala pang amoy yung bibig niya. Para doon sa tanong mo, yun yung sagot. Wala pang amoy. Yung tiyan niya, wala ring amoy. Wala siyang amoy talaga. Ang time lang na meron siyang amoy is pag naligo siya nung shampoo na kung ano yung ginamit namin. Ngayon, nagtatagal yun. Michelle Belingon Boado Cerezo, haba ng pangalan, parang Ponpon Alarcon di Ampon. Hello Ponpon, any comments sa animal welfare ng Pinas? Malalim tong tanong niya. Any comments sa animal welfare ng Pinas, and if may dapat bang baguhin, ano yun para gumanda sa constitution para sa mga animal? Kung meron mong batas na magagawa para sa mga hayop, siguro tanggalin na nila yung pagkakaroon ng mga pound. Kasi diba sa pound parang lang naman yun, kukolektahin nila lahat ng street animal doon, mga aso, mga pusa na tingin nila nagkalat lang sa kalsada, i-impound nila, lalagay nila doon sa isang lugar, tapos pag walang nag-claim, ang mangyayari, ipuput to sleep nila yon. So put to sleep, ibig sabihin papatulugin nila, tapos wala na, yun na yun. Ang sabi sa akin nung isang nagpa-seminar sila, yun daw yung nilalaban nila ngayon, na wag nang magkaroon ng mga pound, imbis dapat magkaroon daw ng animal shelter na lang. Para ma-abolish yung mga animal pound daw, kailangan merong TNVR. Ano yung TNVR? Trap, Neuter, Vaccinate, Release. So yung mga hayop sa kalsada gaya ng aso, ng pusa, kailangan makapon para hindi na dumami, para wala nang mahuli dun sa pound. Tsaka para hindi rin kumalat yung sakit ng mga hayop na nasa kalsada. Ano yung kailangan? Aray!
Kung bibigyan kami ng power na magpatupad ng batas, siguro dapat gawing bawat lugar maraming animal shelter na pwede nilang bigyan ng trabaho yung mga tao doon na magpapakain, magpapaligo ng hayop, ganyan. Tapos taasan nila yung sweldo. Kahit ako mag-a-apply ako doon pag malaki yung sahod. 6 digits para lang magpakain ng aso. Next question, Riza Katahay. Pwede ba maging mag-asawa si Liit at Madam Chichi? Tanong natin kay Liit. Teka lang, kukulin ko si Liit. Liit, may tanong sila sa'yo. Pwede raw ba kayong maging mag-asawa ni Madam Chichi tulog? Ayaw niya. Wala, nagalit. Sige, babalik na kita. Ayaw niya. Yun yung sagot sa tanong mo, Riza. Kung pwede ba silang maging mag-asawa? Ayaw niya. At hindi raw sila talo, sabi ni Madam Chichi. Nababasa ko yung utak niya at panaginip niya. Naririnig niya tayo. Sabi niya, hindi maaari. No! Balik niyo si Liit. Ayaw niya nag-aalboroto. Ayaw niya nagla-live. Alam niyo naman yan. Gusto niya may bayad. Appearance fee every time lalabas ang President Liit. Beth Francisco, alam na ni Ponpon na mas sikat siya kay Justoni Alarcon. Ba't lagi nyo tinatag si Justoni? Baka mamaya replyan tayo. Alam na ba niya na mas sikat si Ponpon? Hindi niya alam. Wala siyang kaalam-alam. Ang alam lang ni Ponpon ay mangagat ng kamay at manira ng araw. Ayun, hindi alam ni Ponpon Alarcon na mas sikat na kay Justoni Alarcon. At sana wag na umabot sa kanya to. Sheena D. Pinapakain nyo rin po ba si Ponpon ng isda? Hindi. Kasi hindi namin siya pinapakain ng human food. At kung papakainin man namin siya ng isda, baka ang mangyayari, every time merong kakain ng isda dun sa bahay, isipin niya pagkain niya yun. So wala kaming pusang pinapakain ng pagkain ng tao. Ang pinapakain lang namin sa kanila ay yung mga nabibili naming wet food, dry food, tas yung mga treats. Bukod dun, wala nang iba. Kasi hindi naman parang tao yung pusa na nagsasawa sa kinakain niya. So kahit ang pakain nyo sa kanila is isang type lang ng cat food habang buhay, wala silang problema dun. Laging masarap yun sa kanila. Laging Pasko yun sa kanila. Laging birthday. Laging graduation. Arabella Rochine. Kailan po face of battle ni Ponpon at Liit? Sino mas angat? Sino mas sikat? Naku, gagalit si Liit niyan. Huwag niyo tatanong yung mga ganyan. Pero sa ngayon, napapansin namin, mas maraming nakakilala kay Ponpon. Kasi nung time na meron na kaming Facebook na maraming following, doon na kami nag-upload ng mga content kay Ponpon. Dati kasi nung nag-uumpisa pa lang kami, si Liit lang hanggang TikTok lang. Tapos wala pa kaming Instagram. Yung Instagram namin, konti lang yung following. TikTok lang talaga. So by that time, may mga nanonood sa amin sa TikTok, sinasabi nila, uy, nandito ka rin pala sa Facebook, nandito ka rin pala sa Instagram. Nung time na si Ponpon na yung inalagaan namin, ginagawa namin ng content, lahat ng clout, salo na niya. Kasi lahat ng social media account, meron nang nagfa-follow. Kaya mas angat si Ponpon Alarcon ngayon. May mga Ponpon loyalists na. At naiinis daw si President Liit. Yan sabi niya sa akin. Ano ba ang ibig sabihin ng D ni Ponpon Alarcon? D, ampong. Ano nga ba yung D? I-comment nyo nga pagka dito sa live. Bigyan nyo ko ng suggestion kung ano yung letter D. Ponpon Alarcon D, ampon. Kasi dati, ang idea ko dun, Ponpon Alarcon da ampon. Pero yung da ampon, parang sabi ko, gawin ko na lang kayang middle initial to D. Pero hindi ko alam kung ano yung D. Ano na yun? Bahala na yung viewers' imagination. Kung ano man yan. Jairel Katimbang, Ponpon, ano po ba ang cat litter mo? For research purposes only. Nahiya pa siya magtanong. Ang litter ni Liit ay anything na hindi yung bentonite. Sorry doon sa mga gumagamit ng bentonite at nagbebenta ng mga bentonite na litter. Pero hindi yun yung pinapagamit namin. Unang-una kasi, yung bentonite na litter, minimina yan sa mga kabundukan. Para siyang tipo ng clay yata or bato na pag nabasa, magkaklam. Pero yung mga ganong litter daw, yung bentonite, hindi na siya nade-decompose once mabasa. So yun na yung final form niya. Parang bato na lang siya talaga. Ayun, dumadami lang siya na ganun. Pag tinapon niya yata siya sa dump site, hindi na siya nagde-decompose. Parang bato na lang. Nag-iipon kayo ng bato. At hindi raw maganda sa kalikasan yung pagmimina ng bentonite. Kaya ang gamit namin ngayon ay anything na biodegradable. Yung mga hinoki wood. Pero pinakagamit namin yung mga tofu, ganyan. Kasi tokwa lang yan eh. Parang yung pagkain lang na madaling gawin, madali itapon, nagde-decompose. Pwede mo i-flush. So yun, yung gamit naming liter. Kay Pineda, last question. For adoption pa rin ba siya as posted months ago? Wala lang, nakita ko lang.
At dyan nagtatapos ang ating question and answer portion para sa Ponpon Alarcon Di Ampon content. Salamat sa panonood at see you next Monday.